Oh yes, oh God, hallelujah. Muli isang magandang umaga, Panginoon. At kami ay narito at kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Narito ang bawat isa, oh God. Muli humihingi kami ng kapatawaran, anuman ang aming mga pagkukulang sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa, oh God. Kayo na po, Panginoon, ang maghari sa amin. Maraming salamat po, God. At anuman mga distraction sa aming kalagitnaan, ginagamit namin ang iyong kapangyarihan upang palayasin, itaboy, wasakin ang lahat ng gawa ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At pinapakawala namin ang presensya mo, Lord, na siyang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa lugar na ito, God. Salamat, Panginoon. Iniimbitahan namin, Lord, ang presensya mo mula sa simula hanggang matapos ang gawaing ito. In Jesus' name, Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yan. So, sige po, makaupo na po kayo, mga kapatid. So marami pa po sa likod, may mga ano pa po dito, bakante sa harapan. Ayan. So yung mga nakatayo po, umupo po tayo. Ayan, para wala na pong madistract sa ating palakad-lakad. And so, amen. So ngayong umaga, tama yung sabi kanina ni Pauline, last Sunday na po ito ng ating topic sa prayer is power or power, the power of prayer. And so, sabi ko nga kay Lord, Panginoon, last week na po ito ng topic tungkol sa prayer. At I pray na mayroon gagawin si Lord. Amen. Mayroon healing. Mayroon deliverance. Alam ko, sabi ko, Lord, napakasimple lang ng topic na ito, pero hindi natin talaga nagagawa lahat. And so, ang topic ko ngayong umaga, prayer is power, but, ayan, why is it so hard for Christians to pray? Amen. Lahat po ba tayo dito Christians na? Sino po ang ngayon palang umattend? So, mayroon po, pero ilan lang po. So, almost, lahat tayo dito ay mga Christians na. So, ini-address po itong topic na ito sa mga Christians. Kahit hindi naman pa tayo Christians, kailangan natin ng prayer. Amen, mga kapatid. Kailangan natin ng prayer. Sino dito nagsasabi na kailangan niya ang panalangin? Yes, dahil wala po tayong power pag wala tayong prayer. Amen. So, sa ating pong introduction, yun, medyo mahaba po yung aking introduction. Paul's emphasis is clear. Always pray first. We are not to pray as a last resort, going to our friends first, then to a pastor or counselor, and finally ending up on our knees. No, Jesus tells us. Amen. Mga kapatid, anong sabi ni Pablo? Maliwanag ang sinasabi sa atin ng Biblia. Mismo si Apostol Pablo na lagi tayong manalangin unahin natin ang panalangin. Huwag yung last resort, pupunta ka muna kay ganun, kay ganito. Pagkatapos, pupunta ka sa pastor mo, counselor, finally, wala ka nang mapuntahan na iba. Saka ka na lumuhod kay Lord. Amen? Ang sabi ni Lord sa may Matthew 6:33, nako, napaka-basic na to. Alam na natin lahat to. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen, mga kapatid. Seek first. Kaya maganda talaga, mga kapatid, sa umaga talaga manalangin. Kasi sa umaga pa lang, may instruction na si Lord sa atin. Pag hindi natin nakuha yung instruction niya sa umaga, iba na ang
mangyayari sa atin. Katulad niyan, di po ba, may instruction si Lord sa'yo, tapos hapon mo na nabasa, hindi mo ngayon na gawa yung pinapagawa sa'yo. Nagawa mo naman, smooth naman maghapon, pero yung specific instruction ni Lord ay hindi po natin nagagawa. Amen ba? Naranasan nyo na po ba yan sa inyong devotion? Ang topic pala ay may maganda siyang instruction sa atin, pero gabi mo na nabasa. Amen? So talagang si Lord, dapat naisip po natin unang-una. Amen? So, bakit mga kapatid? Why? Laging sinasabi, bakit? Napakahirap sa Kristiyano. Lalo na in times of crisis na isik natin ang Diyos sa ating mga desperate needs. Sabi sa Philippians 4:6, ayan, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Mga kapatid, kaya tayo nakakaranas ng pag-alala, kaya tayo nakakaranas ng mga problema kasi hindi tayo nagpipresent ng ating panalangin sa Lord una pa lang. Amen? At laging nagpapasalamat. Amen po ba, mga kapatid? Lagi tayo magpasalamat. Amen? Sabi nga, in everything give thanks. So, ang Diyos po nag-i-invite sa atin. Sabi niya, di ba? By prayer and petition, He is inviting us to present our prayer to God, to Him, upang hindi tayo mabalisa. Kaya puro tayo kabalisahan kasi kulang tayo sa panalangin. Alam ko lahat tayo dito na nalangin. Sorry po mga kapatid, pero gaano kalalim ang ating panalangin. Amen. Lahat tayo dito na nalangin. Pero bakit may kabalisahan pa rin? Mamaya malaman natin. So after all, the Bible stands as one long testimony, mga kapatid, that God hears the cries of His children and answers them with tender love. Mga kapatid, ang Biblia, talagang pinanindigan niya yan, yung kanyang salita, yung testimony sa mga tao dyan sa Bible, nakasulat dyan, mga anak ng Diyos, na talagang alam talaga na ang panalangin, ang iyak ng mga anak niya ay tinutugon ng God. Simula pa sa Old Testament. Amen? Hanggang ngayon. Pinapatunayan yan. Kaya sinabi na long testimony. Kasi from Old Testament to New Testament until now, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Diba? From Abraham, Moses, sila ni Noah. Diba napakaraming mga tinestify na tinugon ng God yung kanilang mga panalangin. So what more pa tayo? Kasi parehas lang naman sila sa atin. Amen. Tao rin sila. Tao rin tayo. So, ano ang sabi sa awit 34 verse 15 and 17? The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Ang mata ng Diyos ay doon sa mga righteous. Nakabantayan, mga kapatid. At ang tainga niyan ay laging nakikinig sa mga sinasabi natin. Ano man ang iniiyak natin. Mga kapatid, nililigtas tayo ng God pag tayo sa panganib. Sino po nakaranas na sa panganib at niligtas ng God? Okay? Marami dito nagtitestify na maraming pagsubok pero tinugon ng God. Nung panahon lang ng pandemic, di ba? Napakaraming pagsubok. Kahit hindi pa dumating yung pagsubok, yung mga nakaranas ka ng sakit, nakaranas ka na muntik ka na maaksidente, muntik ka na ma-hold up, maraming mga nag-testify.
tumawag sa Lord. Dininig agad ng Lord ang panalangin. Di ba? Amen? Amen ba mga kapatid? Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, no? If you call upon me, I will answer thee, and I will show you great and mighty things. Amen, mga kapatid, once na tayo po ay tumawag, yun po yung hotline ni Lord. Baka nakalimutan po natin ang hotline ni God. If you call upon me, I will answer thee. Oh, tumawag ka sa Lord. Alam nyo, naranasan ko po na nag-hold upan sa boss. Pero iningatan ako ni Lord. Kasi noong mga time na yon, nagbubulay-bulay ako ng Word of God. Jeremiah 33 verse 3. Wala akong kamalay-malay na nag-hold upan na pala. Pero na-save ako ni God. Hindi ako, walang nakuha sa akin. Ganon din, yung pupunta din ako dito sa Cavite. Aywan ko kung sino na nakarinig ng sharing ko, yung testimony ko, na mag-remit ako. Magre-remit kami, araw ng remittance. May dala akong halaga para i-remit. Dinukutan ako ng cellphone dito sa jeep papuntang GMA. Pero sinave ako ni Lord kasi nagpipray ako bago ako umalis. Amen, mga kapatid. Ang laki ng tao na nakatabi ko. Siguro, ayan, katulad ni Christian, ang laki niya, o malaki pang yata ng kaunti. Ayaw ko na sabihin yung katabi. Hindi, maliit naman yan. Maliit naman ng kaunti. Alam mo niyo mga kapatid, alam niyo katabi ko, hindi ko alam kung may dala siyang panaksak kasi may bag siya na malaki. Kaya ko siyang kumprontahin. Kuya, akin na ang cellphone mo. Nakita ko ba na siyang kumuha? Hindi. Pero nakita ng spiritual eyes ko. Kasi siya lang yung katabi ko. Pinapipi ng God. Hindi siya nakaimik. Pwede niya sabihin, pinahiya mo ako ang daming pasahero. Tapos ako pagbintangan mo. God hears our prayer. Amen mga kapatid. Maraming testimony. So, when it comes to prayer, mga kapatid, the Bible gives us more than promises. Maraming promise ang God sa atin. Amen. Hindi natin makukuha yung pangako ng Diyos kung hindi tayo nag-pray. Kung hindi tayo nagbabasa. Amen. Maraming promises. Makakamtan lang natin ito pag tayo po ay nakapasok sa Holy of Holies. Amen. Pag nakapasok tayo sa presence ng God, sabi sa Hebreo 10:19-20, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Mga kapatid, open na ang Holy of Holies. Pwede na tayong pumasok. Hindi katulad nung Old Testament. Hindi ka makapasok. Ang makapasok lang ay mga pare. Amen? Amen po ba? Amen. Binuksan na ng Diyos yan. Through the blood of Jesus. And kaya, mga kapatid, ang sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Maaasahan. Sabi sa verse 23 ng Hebreo 10. Chapter 10, verse 23. Tatagan lang natin ang ating pananampalataya. Tatagan lang natin ang ating pag-asa. Huwag tayong mag-alinlangan kasi hindi natin makakamtan ang promise ni God when we are waving. Parang alon, sasaklot-saklot tayo sa ating panalangin. Balik, balik, balik. Parang alon, ganun, pabalik-balik. Kaya, I pray, mga kapatid, makamtan natin yung promise ni God sa atin. And it also gives us warning. Mga kapatid, kung may promise, may warnings din. About the danger of neglecting prayer. Mga kapatid, akala natin, ay, ganito, ganun. Wala lang naman yan.
No, mga kapatid, may danger pala pag tayo ay nag-neglect ng ating prayer. Natandaan ko, lahat tayo nangako, nagkaroon tayo ng, ano ba yung pastora? Doon sa may, ano na yon, planning, di ba? Nag-planning tayo, di ba? May pinangako tayo doon na simula ngayon, magpipray na ako. Simula ngayon, magbasa na ako ng Bible. Sino dito kasama sa planning? Man, huwag natin i-neglect kasi may danger. Delikado. Katulad niyan, may signboard. Huwag kang tumawid. Nineglect mo. Ano mangyari sa'yo? Danger. Dangerous. Tumawid ka, bawal. Amen? Alam mo, naranasan ko yan eh. Kasi doon sa Perez, ang overpass doon napakataas. Grabe. Ang taas ng overpass. Sino nakadaan na doon sa Perez? Ang taas ng overpass. Kaya sabi ko, sana naman, ay senior citizen naman ako, ay tatawid na lang ako kasi nga, ang hirap umakyat talagang grabe. Nangawit ka talaga. Alam nyo, tinablan, sobrang nervyos ko kasi delikado. Bibilis ng mga sasakyan. Kaya ngayon kahit mataas, umaakyat na ako sa overpass. Para safe. Amen? Kasi nineglect ko yung warning. Nineglect ko yung, yung sinasabi na mayroon nga na nga overpass dyan. Tapos tumawid ka pa. So, sabi sa Hebreo 2 verse 3, gayon din naman, paano tayo? Ayan. So, sige sa English lang muna. How shall we escape if we ignore so great salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. So, paano tayo makaiwas sa parusa? Kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. So yung mga forefathers natin, sila ang mga nagpatotoo na totoo ang sinasabi ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung Greek word ng neglect, ito ay means of little concern or to take lightly. Ibig sabihin, binabaliwalaan mo, pinapabayaan mo. Amen? Nineneglect mo. Ba? Nineneglect mo yung iyong obligasyon. Nineneglect mo ang iyong trabaho. Di ba? Sa mga officials ng gobyerno. Sa mga may trabaho sa opisina. Pag hindi mo ginawa yung iyong obligasyon, negligence yan. Amen? Kasalanan yan. Kasi hindi mo ginagampanan ng tama ang iyong tungkulin. Kaya, when we take lightly Jesus' sacrifice, which He gave so we could have access to the Father for our needs, for all our needs, we do despite to the grace of God, provoking His anger. Magagalit ang Diyos, mga kapatid. Nagagalit ang Panginoon kasi binaliwala natin or tinake for granted natin ang mga sakripisyo ni Jesus sa krus. Grabe yung sacrifice ni Jesus sa krus, mga kapatid. Amen? Nalala natin, anong ginawa ni Jesus sa krus? Namatay lang naman para sa atin. Pinako siya, napako siya sa krus para sa atin. Para magkaroon tayo ng access doon sa kanyang Ama na lahat ng ating kailangan ay matanggap natin. So kung hindi natin sinusunod or take for granted yung ginawa ni Jesus, napoprovoke natin yung galit ng Diyos. Ikaw nga, sige nga, subukan mo sa sarili mo. Ginawa mo na lahat, pero hindi ka pinapansin. Diba? Sa mga kabataan, nagpa-charming na nga ako eh, diba? Ganyan noon kami, nagpapa-charming para mapansin. Diba? Nakakagalit. So, hindi basta-basta ang ginawa ni Lord.
Kaya wag po natin baliwalain. So yet even with all these powerful warnings about the dangers of neglecting prayer, still find it hard to pray. Bakit? Kahit marami ng warning, kahit marami ng sinabi na promises, ganito ang mangyayari sa'yo, pagpapalain ka, tutugunin ka, may magandang mangyari sa buhay mo. Pero bakit hindi natin nasusunod? Amen, mga kapatid? So dangerous. Kumbaga, di ba? Kaya katulad niyan, yung mga nag-o-online games, dangerous. Kasi natutunan nila yung hindi maganda sa cellphone. Lalo na yung mga games na mga barilan. Oh, dangerous po. Kaya hanggang maaari talaga binabawalan natin yung mga kabataan. Iwasan ang cellphone ng mga games na yan, napatayan na yan. Lumalaban, labanan, barilan. Kaya mga kapatid, ito yung 4 na rason. 4 reasons for this. Bakit na hindi natin, nineneglect natin yung prayer. Number 1, some Christians don't pray because they have a lukewarm love for the Lord. Lukewarm. Amen. Ano ba ibig sabihin ng lukewarm? Hindi na mainit. Amen. Kumbaga, yung love mo kay Jesus is inexpensive, not costly. Amen. Hindi na mahalaga. Imagine mo, ang nagbigay sa iyo ng buhay ay si Jesus. Pero hindi mo pinahalagahan. Parang hindi mahalaga yung buhay niya. Priceless po mga kapatid yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya ito po mga kapatid, example dito, ina-address po sa church ng Ephesus. Amen. So basahin natin ang Revelation 2 verse 1 to 4. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds. Mga kapatid, I know your deeds, sabi ng Panginoon. Your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Mga kapatid, ibig sabihin, di na tayo mainit. Walang intensity. Amen? Yung prayer. Amen ba? Nagpipray pero hindi intense. Hindi makapasok sa Holy of Holies. Kaya walang natanggap na promises. Nakakatakot, puro warning ang natatanggap mo pag ganun. Amen? So, sabi nga, it doesn't matter. Kahit gaano pa kalakas ka mag-praise the Lord sa church. How much you say you love Him. Mahal kita, Lord. Marami ka nang iniyak na luha. Amen? Lumabas na luha. Nagbigay ka ng marami sa church. Mahal mo yung ibang tao. Ayaw mo ng kasalanan. Nire-rebuke mo yung mga taong gumawa ng kasalanan. Pero, ang totoo, kung hindi naman ang puso mo ay talagang patuloy nag-drawn to Christ's presence, you simply don't love Jesus. Amen? Hindi yung makuha sa pagbibigay. Hindi yung makukuha sa pakitang tao. Ay, ito, mabait yan. Ito, ano. Ang Diyos nakatingin po sa ating prayer life. Amen, mga kapatid. Number 2, some Christians don't pray because they have perverted their priorities. Yan. Marami pong believers, nagpi-pledge po sila na mag-pray if and when they find time. Oh Lord, wala akong time eh. Busy ako eh. Lord, if may time ako, when may time na lang ako.
Men, mga kapatid, wala pong pagkakaiba ang panahon natin ngayon sa panahon ni Noah at ni Lot, mga kapatid. Yung top priorities nila noon, eating, drinking, marrying, selling, buying, caring for their families. Ayan. Wala silang time to listen sa message ng God's coming judgment. Men, mga kapatid, and no one was prepared judgment field. Hindi nila alam dumating ang baha. Kahit anong paliwanag, anong preach ni Noah sa kanila, pinagtatawanan lang nila si Noah. Kasi bakit? Gumagawa na si Noah, naghahanda na si Noah para sa kanyang salvation. Amen? Gumagawa na si Noah ng arko, pinagtawanan. Kasi, ay, bakit naggawa ng barko sa bundok? Baliw. Di ba? Ang tawag nila. O ako lang yon nagsabi. Di ba? Kahit sa kaisipan mo, may barko ba na ginagawa sa bundok? Sabihin nyo sa akin, yes or no? Hindi kayo kumbinsido lahat Pero alam nyo, Noah is preparing for his salvation and for the salvation of his family. Hindi nila alam, yun, dumating ang baha. Nagsisi sila, huli na. Noah, buksan mo ang barko. Hindi na mabuksan ni Noah ang barko kasi hindi naman siya nagsara, si Lord. Amen. Pag once si Lord ang magsara, wala na makapagbukas. And sa panahon ni Lot, amen, naghagis ang Diyos ng apoy na asopre or asopre na apoy kasi ang mga tao, ganun po yung kanilang mga ginagawa. Maraming kabisihan, maraming trabaho. Amen? The Lord doesn't want our leftovers. Ayaw ng Diyos ng tira-tirahan. Ikaw nga, sige, bigyan ka ng pagkain, tira-tira. Kakainin mo kaya? Diba? Special si Lord. Ang binibigay sa Kanya is hindi tira-tira. Or kaya kakaunti. Little bits and pieces of time. Kaunting time na lang, Lord, natira sa akin. We have 24 hours a day. Amen, mga kapatid. Anong oras si Lord doon sa'yo? Ilan oras si Lord doon sa'yo? Nakasama mo siya. Amen? So, those little bits and pieces of time, when you have only a moment to toss up a quick prayer request, that isn't a sacrifice of prayer. It's a lame offering, mga kapatid. Lame offering, and it pollutes His altar. Ibig sabihin, pag sinabi mong lame, basahin natin ang Malakay 1:8. Yeah. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Ayan. Sige nga, magbigay ka ng may mga diferensya, dispelinghado na mga offering. Tira-tira lang. Yung time, talent, ayan, treasure. Mga kapatid, dito, marami po dito talaga nasusubok pagdating sa katapatan sa pagbibigay. Amen. Totoo ba yan, yung binibigay mo? Hindi po ako nagagalit kasi pag sumunod tayo, pagpapalain tayo. Amen? Kasi kami dati, ganyan ako. Bakit ko nasabi? Ganyan ako noon. Puro ako reklamo. Pero, salamat na lang sa leader natin. Nasaktan ako, pero natuto. At ngayon, pinagpala. Amen. Gusto niyo ba ng pagpapala? Bigay natin yung best sa Lord. Yan.
best of time, best of talent, best of treasure. So number 3, some Christians don't pray because they have learned to live without prayer. Nako, nasanay na. Okay lang, kahit di naman ako manalangin eh. Dito pa rin naman ako, buhay pa rin naman ako, di ba? So, they think all that's required to them is to go to church. Ayan, okay lang, pupunta naman ako ng church, nag-worship naman ako, nakikinig naman ako ng mga sermon, ng mga preaching. Ay, hindi ko naman ginagawa ang kasalanan. Ginagawa ko naman yung best ko. Okay lang yan, di ba? Pero walang time sa prayer life. Amen. No time to be alone with Christ. Lagi natin in-example dito si Maria at si Martha eh. Pero tayo, isa rin tayo mga Martha. Amen, mga kapatid? So, pasensya na po kung masakit ang salita ng Diyos. Amen? Pero ako nasaktan ako noon pagdating sa giving. Pero ngayon natuto ako at kailangan ko rin gawin sa iba. Masaktan man sila dahil hindi sila umuunlad ang buhay. Naghihirap pa rin ang buhay kasi nga hindi nabibigay yung best. No time to be alone with Christ. Yan. Suluhin mo naman si Lord. Amen? Huwag laging cellphone. Huwag laging cellphone ang hawak. Amen? Lagi manalangin tayo. Amen? Sabi sa Matthew 7, verse 21 to 23. Ano ang sabi? Basahin natin mga kapatid. Sabayan niyo po ako. Not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Amen. Praise God. Nakakatakot, no? Sasabihin natin sa Lord, pag nakaharap natin siya, Panginoon, ginawa ko naman nag-prophesy nga ako, nag-church nga ako, nag-share nga ako ng Word of God. Diba? Pero sabihin sa'yo ni Lord, hindi kita kilala. Amen? Ano ang sabi ni Lord? Ang kanyang kilala ay yun lamang sumusunod sa kanyang kalooban. So, we cannot escape God's anger and displeasure, mga kapatid. How can we face Him on Judgment Day when the books are open to reveal we haven't spent time with Him? Naku, isa po pala yan. Ang sa atin ni Lord, bubuksan niya ang libro. Isa pala yan doon sa nakalista. Hindi ka naman nakipag-usap sa akin. Ipapakita pala niya yon. We haven't spent time with Him. Pagbukas ng libro na yon, sa Judgment Day, doon malalaman yung mga naki-isa or time alone with Jesus. Amen? Tandaan natin, prayerless Christians are shallow. Yan. Shallow in their faith. Easy target for fake teachers. Quickly lead astray from that true gospel. Mababaw. Kaya may kaunting mga narinig. Ang bilis matangay. Amen. Ang dali mawala. Sunod-sunuran. Amen. Kung sino ang magsabi ng ganito, sunod-sunuran. Mga kapatid, manalangin ka. Tanungin mo si Lord, tama ba to Lord yung desisyon ko? Makinig ba ako sa Kanya o sa'yo? Amen, mga kapatid? Kanino ako makinig? Siyempre sa Lord. Patunayan yan ng Word of God.
Nagpipray ka, may patunay. Yan, word of God. At ng mga word ng mga leaders natin. I-confirm yan. Hindi yan. Tayo, yung babaw ng ating pananampalataya. Matagal ka na sa Panginoon, mababaw pa rin ang pananampalataya. Ang dali mo matangay. Amen? Such Christians are always learning, but never maturing. Hindi nagmamature. Pabibi pa rin. Amen? O binibaby pa rin hanggang ngayon. Amen? Nag-aaral naman, nagtitraining naman, pero hindi nagmamature. Hindi magagamit yung buhay. Ayaw magpagamit ng buhay. Baby pa rin. Pakainin lang ng pakainin. Pero pag nabusog, tulog na. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Number 4 na po tayo. Some Christians don't pray because they don't believe God hears their prayer. Isa pa po ito. Bakit Christians ka na, hindi ka pa rin naniwala na ang Diyos ay nakikinig sa iyong panalangin? So many believers get discouraged over unanswered prayer and finally they simply give up. Yan. Dito po marami ang masubok ang pananampalataya. Amen? Marami po dito ang masusubok. Kasi pag hindi tinugon ng Lord ang panalangin, nag-give up na agad. Ayaw ko na. Ang tagal ng panalangin. Ilan years? Ako nga, ang panalangin ko kay Brother Jomar, 13 years. Bago na born again. O imagine mo yan, ang isang panalangin, ang isang taong naghihirap, ang isang araw, parang isang taon yun. Diba? Imagine mo kung gaano katagal. Don't give up, mga kapatid. Ano ba yung pinapanalangin natin ngayon? Amen? Ganon din yung biyanan ko. Mahigit din 10 taon ko pinanalangin yun. Bago na born again. At talaga naman, napakaganda ng nangyari. Pag tayo po ay huwag ma-discourage. Diba? So, okay, mga kapatid, many unmarried Christians women, ayan, isama ko na yung men, ayan, tend to think this way. They say, for years, I've sought the Lord sincerely asking Him to bring a godly man into my life. I pray over a decade now, but nothing has happened. Uy, sino dito na nanalangin? Ha? Hanggang ngayon, dekada na, hindi pa tinutugon. Kulang pa yan, mga kapatid. Amen? Maiksi lang yan kay Lord. Amen? So, they try to make a marriage happen in their own. And disaster follows. Bakit? Kasi, hindi yun ang sinabi ni Lord na asawahin mo. Amen? Diba? Nung nakaraan, Sadas Connect, ang ganda ng topic. Mga kapatid, sa mga sados, sa mga YP natin, amen? Mga kabataan natin, bakit disaster follows? Kasi sinunod mo yung iyong gusto. Hindi yan ang gusto ni Lord. So sabi ni James, ayan. So, God writes that God doesn't answer the prayers of those who ask for things simply to satisfy themselves. Nalala ko yung sabi kanina ni Pauline. Minsan, totoo po yan na nanalangin tayo, pero gusto natin isatisfy lang yung sarili natin. Tayo ang masunod, hindi ang Diyos ang masunod. Diba? Lord, pahingi ako niyan. Lord, pahingi. Si Lord, okay. Diba? Nagbibigay si Lord. Bibigay niya yun. Pero minsan, sarili na lang natin ang nasusunod Kaya nga sabi, sige Lord, Lord, matanda na ako Lord, kailangan ko na ng asawa Lord Kahit hindi yun yung will ni Lord na asawahin, binigay. So ano nangyari? Disaster follows. Mga bata maghihirap. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta na church.
Hindi na nila alam kung mag-church ba sila o hindi. At maliban doon, hindi magamit ang buhay mo. Hindi uunlad ang buhay mo. Imbis na ikaw ay gagamitin sa church, mayroon ministry para sa iyo, hindi ka na magagamit. Kasi nga, nagkaroon ka ng wrong relationship. Amen? Para lang masatisfy yung gusto mo. Kasi gusto mo na mag-asawa. Amen? Minsan ganun din. Lord, gusto ko ng sasakyan. Para ipagmayabang sa iba, ano mangyari? Diba? Ibibigay ng Lord. Pero minsan, may mga aksidente nangyayari. Hindi naman masama yan eh. O ibibigay naman talaga ni Lord yan dahil kailangan mo yan para sa gawain. Pero pakinggan natin yung gusto ng Panginoon. Sabi niyang James 4:3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasure. Yan po mga kapatid, para sa sarili mo lang. In other words, you're not ready to submit to whatever He wants. Hindi po tayo nagsasubmit sa gusto ng God. Rather, you're trying to dictate to Him those things that will satisfy your own heart. Dinidiktahan natin si Lord. Mga kapatid, huwag tayo magdikta kay Lord. Siya ang magdikta sa atin. Amen? Mahirap pag tayo puro dictator eh. Di ba? Mahirap yun. Para lang masatisfy yung laman mo. Para lang masatisfy yung buhay mo. Di ba? Kung talagang tayo naniwala at willing tayo na maghintay at mag-expect tayo ng katugunan sa ating Diyos, gaano man yung katagal. Amen, mga kapatid. No matter how long it takes, hawakan natin ating faith. Amen? At maniwala tayo sa kanyang katugunan. Alam nyo, sa mga may pinapanalangin hanggang ngayon na hindi pa tinutugon ng Lord, maghintay kayo. May perfect time si Lord yan. Amen. Huwag tayo magmadali. Kasi mayroon sila, ako wala. Ay ano naman? Diba? Higit pa dyan ang ibibigay ni Lord sa iyo. Basta, hintayin mo lang kung anong mga sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa awit 31 verse 19, how abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you. Grabe no? Mga kapatid, sagana pala ang mga mabubuting bagay na nakalaan sa atin. Amen. Gusto ba natin yon makamtan? Sundin po natin tong 4. Lalo na, may inilaan sa iyo ang Diyos sa mga gumagalang sa Kanya. Kaya sabi niya, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Grabe ang Panginoon. So, kung tingnan natin mga kapatid, mahirap no manalangin, di ba? Ito yung pinakasimple, pero ito yung mahirap gawin. Lalo na magbabad sa presence ng God. Grabe, di ba? Pero yung prayer pala natin na hindi tayo nakapasok sa Holy of Holies, useless. Baliwala pala yun. Ang prayer na makakapasok ka sa Holy of Holies, yun yung prayer na may kabuluhan. Yun yung prayer na mayroon lista si Lord. Oh, ito, nakapasok siya. Nakasama ako. Pero once na ang prayer natin, Lord, thank you, aalis na ako. Lord, salamat. Lord, bigay mo ako. Wala yun. Walang magandang result yung mga ganon sa harapan ng Panginoon. Kaya gusto po natin na maging masagana at mabubuting bagay na matanggap, na inilaan ng Diyos sa atin. Mag-pray po tayo. Pumasok po tayo sa most holy of holies because
God already opened the most holy place para sa atin. Individual. Amen. Kaya na natin pumasok. Wala nang sagabal na pumasok tayo sa most holy of holies. Amen. Praise God. Amen. Panginoon, tulungan mo, maging ako. Lagi kong dinidesire sa puso ko, Lord. Ayaw ko ang panalangin ko na tumatalbok hanggang bubungan lang. Walang power, walang nangyayari. Gusto ko na makasama kita. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ako nahihirapan ako pag nakapasok ako sa most holy of holies. So masakit talaga yung dibdib ko. Saka, grabe talaga yung presence ni God. Pag once na kasama mo siya, hindi mo ma-contain. Amen? Hindi mo ma-explain. Ganon po kabuti ang Panginoon. Kaya sa ating conclusion, ayan, go to your secret closet regularly and seek Him with all your heart. Mga kapatid, pwede bang samahan niyo ako sa pagbasa? Go to your secret closet regularly and seek Him with all your heart. Your answers may not come overnight, yet God will do His work in His time and His way. Your part is to believe He is faithful to answer because you are His beloved child. Oh yes, oh God. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa mga oras na ito, God. Kami, O God, ay inuutusan mo na pumunta kami doon sa aming secret closet regularly. Mga kapatid, maglaan tayo. Saan yung room nyo na makapag-pray kayo? Regularly. Ibig sabihin, Lord, ito yung oras na regular kanya makakausap. Amen? Di ba may time ka? Halimbawa, 1, 2, 3, 4. Ano yung oras na yun na regular mo? Nakasama si Lord. 3 o'clock? 4 o'clock? Amen? At isik natin siya ng buong puso. At tandaan natin mga kapatid, hindi man natin makuha ang katugunan agad. Huwag tayo mag-expect ng katugunan agad kasi minsan tayo, ang tagal. Lord, ang tagal. Diba? Ako may panalangin din ako na hanggang ngayon di pa rin tinutugon ni Lord. Ang tagal. Pero hindi ako nagsasawa. Minsan nakakalimutan ko, pero binabalik ko kay Lord. Lord, yung panalangin ko na matagal na yon, hindi ko man sa'yo nabanggit araw-araw, hindi ko po yun titigilan. Hindi ko po yun makakalimutan. At huwag mo yang kalimutan. Patuloy ko yan idinudulog sa'yo. Patuloy ko yan sasabihin sa'yo, Lord, yung mga matagal na panalangin na yan na hindi mo pa tinutugon. Ang part lang sa atin, magtiwala. Amen? Paniwalaan natin yung perfect timing niya. Yung perfect will niya. Amen? Kasi kung ibibigay ni Lord yan, na hindi niya timing, magsasakripisyo lang tayo. Amen? Magdusa lang tayo. Maghihirap lang tayo. Hindi rin magiging mabuti para sa atin. Amen ba mga kapatid? Kaya, huwag tayong tumigil sa panalangin. Maging faithful pa rin tayo. Kahit hindi faithful, agad-agad si Lord na tugunin ang answer. Amen? Pero faithful siya in His perfect time. Amen? Dahil anak ka niya eh. Amen? Diba? Pag ang isang anak mo humingi sa'yo, sasabihin mo sa kanya, anak, sige, bibilhin natin yan. Kung ano man yung kailangan mo. Pero hindi ngayon muna ha, maghintay ka. Kasi, kung wala ka pang budget, di ba? Pero gumagawa ka ng paraan na ibigay yun, yung kanyang hinihingi. Dahil anak mo eh. Di po ba, mga kapatid? Anak mo, hindi mo kayang tiisin. Kaya ganun din ang Panginoon. So kung ano man ang panalangin natin
kapatid, na hanggang ngayon, hindi pa tinutugon ni Lord. Patuloy. Amen? Patuloy lang. Huwag tayong sumuko. Amen? Mga kapatid, sa mga oras na ito, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Yes, God. Mga kapatid, kung sino man dito may mga pagkukulang sa Lord, hindi nabigay yung best sa panalangin, mali man ang aming intensyon sa panalangin, na kami lang ang nagdidikta sa iyo, Panginoon. Humingi kami, Lord, ng tawad. Lord, sa akin, mula sa akin, Panginoon, humingi ako ng tawad sa iyo, Lord. Na minsan, Lord, hindi, Panginoon, consistent, Lord God, ang aking prayer, Lord, na nakakapasok sa Holy of Holies. Lord, tinuturo mo ito sa amin. Tinuro mo ito, Lord, upang, Lord God, maging wake-up call to sa amin, Panginoon, na mga nanghihina, O God, sa aming mga panalangin, Panginoon. Lord, forgive us, O God. Kilala mo ang bawat isa dito sa amin, Panginoon. Alam mo ang laman ng puso namin, Panginoon. Alam mo ang sitwasyon namin, Panginoon, sa iyong harapan. Forgive us, Lord. Hallelujah. Have mercy, O God. Have mercy, O God. Lord, tulungan mo kami. Gusto namin maging totoo kami sa iyo. Gusto namin, Lord, maging totoo kami sa harapan mo, na hindi naman talaga kami, Lord, tapat all the time sa aming panalangin. Forgive us, Lord. Hallelujah. Lord, tulungan mo bawat isa sa amin. Mga kapatid, ano man, Lord, ang mga laman ng puso natin ngayon, offer natin sa God. Sabihin natin sa Kanya ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Hindi tayo faithful sa ating panalangin. Patawarin mo kami, Lord, sa mga oras na ito, Lord God. Minsan marami kami kabalahan. Pagod kami, Lord, sa mga trabaho sa bahay. Pagod kami, Lord, sa ministry. Pagod kami, Lord, sa pagkandak ng mga cell group. Lord, marami kaming kapaguran, pag-alaga sa mga bata, God. Panginoon, patawarin mo kami, O God, sa mga oras na ito, Lord. Maraming salamat, O God. Sabi mo, Lord, pinapakinggan mo ang panalangin ng mga anak mo na tapat sa iyo, O God. Thank you, Lord, dahil mabuti kang Diyos. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang buong Cavite 1 District, O God. Bigyan mo kami ng puso na mapanalanginin. Bigyan mo kami ng puso, Lord, tapat, O God, sa panalangin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, God. Hallelujah. Ito pong aming Panginoon sa iyo, Lord. Panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.